Good morning po mga kapatid. Paki-share lamang po itong video natin. Sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak, mga ka-eskwela. Good morning everyone. Sinishare ko lamang po yung video natin ngayon. Tutuloy po natin pag-usapan yung pinag-usapan natin kahapon, mga kapatid. Musta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong mga kalalagayan sa mga oras na ito. Happy birthday nga po pala sa mga may birthday ngayon. At happy wedding anniversary sa mga may mga wedding anniversary ngayong mga kapatid sa araw na ito. Malamig pa rin po talaga dito sa Baguio. Ang temperatura ngayon ay parang tingin ko parang 12-13, parang ganun, something ganun. Paki-check nyo na lamang po sa sa Google kung ano po yung temperatura nga namin ngayon. Parang ganun doon naglalaro Medyo malamig po. Malamig ang ating panahon. Good morning po sa inyo mga kapatid. Ang pag-uusapan natin yung bakit daw po kailangan magbahagi ng salita ng Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At part 2 po ito, part 2, no? Magandang araw po sa inyo at paki-share nyo lamang po mga kapatid po natin dyan po sa ibang bansa, OFW na mga kasama natin. Good morning po sa inyo at sa mga kapatid po natin na nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po. No. Saan man po kayo naroroon ngayon, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang madaling araw, magandang gabi. No, sa mga kapatid po natin na kasama natin lagi, may mga nagbe-message po sa atin, no. Purihin ang Panginoon doon po sa mga nagme-message po at sa Diyos po ang kapurihan, Talagang mahal natin ang ating ginagawa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yung iba pong mga kapatid pala natin walang naaatinan, hindi po sila nakaka-attend diyan po sa ibang bansa. Hindi po sila nakaka-attend at dahil nga po wala pong malapit na kapilya doon sa lugar nila. Kaya palagi nila tayong inaantabayanan. Yung iba po napapanood po nila ng replay itong ating video. Kaya yun po ang inaantabayanan nila. Salamat po at purihin ng Panginoon. Kung meron po kayong mga church na mapupuntahan po dyan, na mga local church natin, lang kayo. May nagtanong sa akin dito daw po ba sa Japan, meron po ba tayong church sa Japan? Ang alam ko sa Japan, meron pong church po dyan, Church of Christ. Ang pagkakaalam ko, may Church of Christ po dyan sa Japan. Nga lang, po siya, anti-organ.
anti-organ, no. Yun lang po yung pagkakaiba na hindi sila gumagamit ng mga instrumento. Oo, yun po. Meron po diyan sa Japan. Yun lang naman ang pagkakaiba. Pwede ka naman dumalo kung talagang syempre yung spiritual life mo naman din ang dapat mo naman napakainin. Meron po diyan sa Japan. Mga non-instrument po na church. Na Church of Christ, non-instrument. Ganon, mga kapatid. Tapos meron pang nagtanong sa akin sa diyan banda sa Europe. Meron po tayo diyan doon sa may London. Meron po tayo diyan, ang tagapangaral po diyan. Hindi ko lang alam kung malayo sa kanya 'yon. Hindi ko gaano kabisado yung lugar, pero ano bang lugar 'yan? Basta diyan sa London po ang tagapangaral doon si Brother Joel Reyes. Si Pastor Joel Reyes na naging tagapangaral namin, naging pastor namin yan diyan sa Bulacan. Naging pastor namin nung araw. Pero taga yan siya, taga diyan po sa Holy Spirit. Yan, nandiyan po ngayon sa UK siya ngayon, no. So yun po yung mga kapatid natin kung bakit nag-aantabay po sa atin diyan po sa ibang bansa. Yung doon sa natin, I think kay Brother Romel Marpa. Ewan ko nanonood si Brother Romel Marpa. I think wala yate din siya na dadaluhan dyan. Dyan po sa UAE. No? Yan. Sa Hong Kong, yan. Meron tayo dyan. Kala Sister Jeanette. Sister Jeanette, nasa Hong Kong ka na po ba? Nakabalik ka na po ba? O nandiyan ka pa sa nandiyan ka pa po sa Iloilo? Yan, sa Hong Kong, meron tayo dyan. Back to reality, Pastor. Okay. Nandiyan daw siya sa nakabalik na yata sa Hong Kong. Ano nga po ulit yung yung address ng church natin diyan diyan po sa Hong Kong. Paki-comment lang po Sister Janet para po makita ng ibang mga kapatid. May nagtanong din sa akin yan So paki-comment lang. Thank you po. At sa mga kapatid, kung may mga kapatiran tayo dito na nasa ibang bansa po kayo, diyan sa UAE, pwede nyo pong i-post po yung address para nang sa ganun po natin, mai-announce or kung may kakilala po kayo na doon, pwede po naman yung kontakin. Ayun, mga kapatid. Ayan, naging minister din po siya sa COC Commonwealth. Opo, Sister Lala, si Pastor Joel. Opo, sabi ni Sister Jeanette, Mongkok Church of Christ Pastor. Yan, sa Mongkok, yan sa Hong Kong. Yan, sa Mongkok. Yan, mga kapatid. Yan po ang natin. Yan po ang mga natin sa mga kapatid natin. Si Pastor Joel, dyan po, kasi dyan po talaga sa Holy Spirit. At the same time, naging tagapangaral din po siya sa dyan po sa Commonwealth Church of Christ. Kung kayo po nandyan banda sa bandang Fairview, pwede nyo pong bisitahin po dyan. Diyan po sa Commonwealth, yung ang pinakapalatandaan niya diyan ay yung KFC, Pasok lang kayo doon sa doon. Papunta doon, meron pong may araw yan diyan, merong magtuturo sa inyo, yung Church of Christ, Commonwealth Church of Christ. Pero I think nakalipat na po yata sila. Meron po silang nabiling lote. Pero somewhere lang din po diyan. Diyan po sa lugar na yan. Okay, so yun mga kapatid. At dito naman sa amin sa Pines, dito po kung pagpupunta kayo ng Baguio, hanapin nyo lamang po, number 13, San Roque Village kami. Madali lang naman hanapin Yan din po, may mga kapatid tayo na nagbisita po dito, galing ng Liliw, galing ng Laguna. Nung nakaraan, may mga taga-Kalamba na nandito. Tapos, may mga kapatid po na galing po ng iba't ibang mga probinsya. San Roque Village, pag nandito na po kayo sa Baguio, yung iba po kasi, daw sila dinadala. Sa ibang church, Church of Christ at Pine San Roque Village, dito po sa Baguio. Dadalhin po kayo niyan. Kung malapit lang po kami sa may grotto grotto. Yung grotto, yung sa taas, dito na kami sa baba. Diyan, tanaw na namin yung kapilya. Itong kapilya natin ng Church of Christ at Pines. Tanaw na namin. Tanaw ko na nga yung grotto tanaw na namin. Doon lang kami sa baba ng grotto. Tapos yung grotto na. Yun, siyempre pasyalan yan yun, dito lang kami sa baba. Yan, Church of Christ at Pines, San Roque Village. Yan, dito yan sa atin. Yun, mga kapatid, number 13.
Kung kayo po ay medyo message nyo lang po ako. Kung nag-aalangan pa kayo or saan ba talaga, o yan, message nyo lang po ako. No, mga kapatid. Pag sumakay naman kayo ng taxi, malapit lang eh. Pag nasa town po kayo, malapit lang. Siguro pag wala ngang traffic, mga 10 minutes lang eh. Nasa town ka na eh. Ako nga, nilalakad ko lang po ito eh. Pag pupunta ako pag gusto kong pumunta ng palengke, lakad lang. Siguro mga 15 minutes, nandun na ako. No, 15 minutes, lakad lang po yan. Malapit lang. Ngayon, kaya kung bakit tumatagal lang, dahil nga matraffic na dito sa Baguio. No, ganon. Kaya malapit lang ang church natin dito sa town. No? Hindi po pa ano-ano pa, hindi. Dito lang sa malapit lang kami sa town, itong kapilya natin dito. Okay, so yun mga kapatid kung bakit na lang natin to dahil marami po nagme-message sa atin. Okay, so yung ating naman, malapit na po yung ating National Convention, no? Sa May na yan, yung 104th National Convention po ng Churches of Christian Churches dito sa Pilipinas. Ito po gaganapin naman po sa Calamba, Laguna. No, yan po ay sa May 29, May 30 and May 31. No, yan po ay gaganapin sa Calamba, Laguna. Malapit lang, yung mga taga Luzon, ay tayo diyan, Diyan po ang ang venue, Diyan po sa I think Jose Rizal Coliseum, na malaking coliseum po yan eh. Diyan po sa Calamba City, Laguna. Yan po ay sa sa May 29, 30 hanggang 31, mga kapatid. Yan, mga kapatid. Yan po ang May 29, 30 hanggang 31. Yan po. Okay, so yan mga kapatid. At tayo po muna ay manalangin. Umpisa na po natin. Part 2 po ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol po dun pa rin sa tanong ng kapatid. Yung nag-message po sa atin kahapon yung kapatid. Sabi niya, salamat po Pastor sa mga information, sa mga turo at aral. Sabi naman niya, anyway, yan naman po yung naturo na sa amin ni Pastor. Salamat po doon sa mga pag-share niyo po. Sabi ko, ganun din po kayo, ganun din tayo kung may pagkakataon kayo na mag-share din po tayo ng salita ng Diyos. Yun lang po naman. Okay, sabi ko, may part 2 pa tayo. Okay? So, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay lumapit po sa presensya ng Diyos. Let's pray. Father God, in heaven, we thank you, God, for this such a wonderful morning that you have given to us with new strength and new life, that we will use it, Father God, for your glory this entire day. We thank you, God, for the privilege to live once again this day. And we thank you, Lord, once again for your presence upon us, Father God. And we ask your wisdom. Please lend it to us, Father God, so that we will be able to really understand to all the things and to all the topics that we have right now, na ikaw po ang siyang maitaas at magamit po namin ito sa aming mga pagbabahagi ng iyong banal na salita sa mga tao sa paligid namin. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming pinupuri at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng karunungan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So kahapon, pinag-usapan po natin yung mga bagay na ito, na sabi nga natin, kung iniibig natin si Kristo, of course, siyempre, sabi po ng John chapter 14, verse 15, susundin natin ang kanyang mga utos. Ngayon, ang tanong, yung pangangaral ba ng salita ng Diyos, utos po ba ito ng Panginoon? Utos po ito. Utos po ito ng Panginoon, na dapat po, hindi po natin po ito binabaliwala, at hindi po dapat natin ito inaasa lang po sa mga nangangaral o sa mga tagapangaral. Hindi lang po natin dapat sa kanila iasa yan. Huwag nating yung maging katwiran na kaya nga kami kumuha ng tagapangaral para mangaral siya. And medyo po yun eh. Tama pong may tagapangaral po tayo, pero tayo pong mga miyembro, pwede rin po tayo mag-share. Hindi ibig sabihin po na mangaral ka na every kung may pagkakataon lang tayo, kaya tinuturuan tayo, pinapangaralan tayo, tinuturuan tayo, kung kahit paano mag-share ng salita ng Diyos. Ganun yun. Kasi yun po ang buhay ng church eh. Yun po ang buhay ng iglesia. Pag tayo po, halimbawa, kapag meron pong iglesia na unti-unti nang nawawala, meron pong nag-message din sa akin. Sabi niya, bro, sa amin, dahil wala kaming tagapangaral, yung mga elder namin, sila na lang ang gumaganap. Ngayon, yung
yung mga pag-share, pagdi-deliver ng mga elder namin, parang dry eh. Parang dry. Kasi nga, dahil yung mga elder namin, hindi naturuan ng mga tagapangaral, nung ng mga nagkaroon kami ng tagapangaral, parang dry eh, yung ano ng message and all, ganun. Pero sabi ko, naturuan naman kaya. Sabi, naturuan naman sila, pero iba pa rin talaga pag meron kang tagapangaral sa iglesia. Yun talagang nag-aral po ng Bible School ngay. Oo, ganun eh. So, kaya doon sa mga iglesia lokal na walang tagapangaral, sabi niya na naghahanap kami ng tagapangaral, pero sa ngayon wala pa kaming tagapangaral. Kaya ang nagpapalitan sa amin yung mga matatanda sa church, ganun. Sabi ko, sige lang, habang naghihintay po kayo ng tagapangaral, ganun lang po yun. Salamat sa Diyos dahil marunong po silang magturo. O ganun po ang dapat na gawin. Doon sa mga matatanda natin sa iglesia, dapat yun po ang dapat na gawin. Dapat marunong tayong magturo. Huwag natin i-skip yun. Hindi, may tagapangaral naman kami. Siya na lang ang maging tagapangaral. Siya na lang ang magturo. Huwag natin i-skip yun. Kasi isa sa mga dapat nakatangian, sabi ng Biblia, sabi ng gawa, ng matanda sa iglesia ay dapat marunong magturo. Sinabi din po sa aklat po ni Timoteo na dapat marunong magturo ang matanda sa iglesia. Ganon, mga kapatid. So, kaya nga sabi natin, kung ating iniibig si Kristo, susundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang naman ang tanong eh. Mahal mo ba ang Panginoon? Then, kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo yung kanyang mga utos. Ngayon, alin po dun sa mga utos? Isa sa mga utos ay, kahit pa paano, mangaral tayo. Lahat tayo. Mayroon tayong inaalaga ang mga kaluluwa. Meron tayong inaalaga ang mga kaluluwa, meron tayong pinapanalangin. Yun po, mga kapatid. Kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Napakasarap po mangaral. Ako, sa totoo, sabi ko nga kahapon, gusto ko yung ginagawa ko sa pagiging tagapangaral. Could you imagine kung ilang taon na tayo nangangaral, nung panahon pa na nag-aaral pa tayo sa seminaryo, ilang taon na, 26 years na, o 25 years, Kasi nag-aaral ako sa seminary, 20 years na nung 2000, year 2000. Hanggang ngayon, nasa ministry tayo. Ganon, mga kapatid. So, napakasarap na may isang malaking kagalakan at isang malaking pribilehiyo sa atin na tayo po ay gamitin ng Diyos para sa pangangaral. Ganon din sa atin. Dapat isipin natin na napakalaking karangalan pala yun, na kahit na kayo po na hindi po nakapag-aral sa Bible School, wala pong ganon na ganyan. Pero for as long as na alam mo naman po yung principle po ng evangelism, marahil tinuturo naman sa atin, pwede tayong mag-share. Hindi man po yung kagaya ng ginagawa natin, o itong ginagawa ko. Ito kasi yung ginagawa ko, may mga dito, may panahon po na may mga doctrinal issues na ganon. At iba-iba yung mga taong nakikinig sa atin, iba-iba yung mga taong nanonood sa atin. Pero siyempre, bilang nag-aral sa seminaryo, alam natin yung ating ginagawa. Diba? Ganun yun. Alam natin yung ating sinasabi. So yun. Kaya doon sa mga kapatiran, sa mga miyembro, kayo po, pwede po kahit pa paano, mag-share po kayo. Kahit na magpasa ka lang ng Bible verse sa mga kakilala mo. Di ganun. O kaya, meron kang pinapanalangin na kapatid or kung kakilala mo, kung sino man. So, dahil isang malaking tunay na kagalakan po sa atin, na tayo po ay gamitin at magpagamit sa Diyos, mga kapatid. Kaya yun po, mga kapatid. Kaya, isang kagalakan sa atin na makita ang ating mahal sa buhay na nagbabago. Di ba? Kagalakan sa atin yun eh. Yung bang meron kang kamag-anak, may mga anak ka na kita mo na nagbabago na siya unti-unti. Ito rin po isang dapat nating madama sa pangangaral o sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang katuwaan na magdala or kagalakan na madala ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sa Biblia, marami tayong mababasa po diyan, Malaking kagalakan sa atin 'yun na mahikayat mo ang let's say, bahal mo sa buhay, kakilala mo, maakay mo sa Panginoon, tapos nakita mo na unti-unti nagbabago siya. Malaking kagalakan po para sa atin yun, mga kapatid.
Yung iba nga, 'di ba, kapag meron lumalapit sa Panginoon no, napapaiyak pa 'di ba? Dahil natatouch tayo. Salamat Lord, natatouch siya. Salamat Lord dahil sa tagal-tagal ng panahon na pinapanalangin ko to. Let's say, yung asawa ko, 'di ba, yung mga anak ko, yung mga magulang ko, o yung mga lolo, lola ko, matagal ko na siyang pinapanalangin. Ngayon, salamat sa iyo, Panginoon, dahil eto na, Panginoon, na hinipon mo na siya at na-touch siya at kumilos na yung Espiritu Santo sa buhay niya. Ngayon tinatanggap ka. 'Di ba? Napakasarap sa ano 'yun? Sa pakiramdam natin. Ako ganun kapag ako minsan nananawagan at nakita ko may mga lumalapit, ako mismo kahit na ako yung nananawagan, hindi lang halata minsan pero natatouch ako Gusto kong lumuha Yung luha ba na na may kagalakan. Salamat Panginoon na merong kaluluwang lumalapit sa iyo, Panginoon, na handang tanggapin ka bilang tagapagligtas. Ako po ako noon. Siyempre bilang tagapangaral, kailangan kong kontrolin ang emosyon ko. Kaya kailangan kong kontrolin ang emosyon ko, pero deep inside sa kaloob-looban ko, lumuluha ng kagalakan. Salamat Panginoon. 'Di ba, napakasarap po noon. Napakasarap na meron kang maakay, na meron kang madala, na kaluluwa, mahal mo sa buhay, madala mo sa Panginoon, tapos unti-unti na siyang nagbabago, unti-unti na siyang natututo, unti-unti na yung kanyang mindset, nababago yung mindset niya. Napakasarap noon. Kaya tayo pong nakakilala na sa Panginoon, nakaalam na ng katotohanan. Kaya nga sabi ng Biblia sa John chapter 8 verse 32, and when you know the truth will set you free. So kailangan nila na malaman ng katotohanan. Kapag nalaman nila yung katotohanan na yun po yung magpapalaya sa kanila. Tayo, nalaman natin ng katotohanan, yun ang nagpalaya sa atin ngayon. Ngayon, nandito tayo ngayon sa katotohanan, yung katotohanan ang ibinabahagi natin. At itong katotohanan na ito, none other than but Jesus Christ. He is definitely the truth. Sabi nga po ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ may sabi niyan So, ipakilala natin si Jesus Christ dahil sa yung katotohanan. He is indeed definitely the truth. Siya ang katotohanan. Siya ang katotohanan. Kaya pag pinakilala natin ang katotohanan sa kanila at isinare natin sa kanila ang katotohanan, darating ang panahon, yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa kanila. Kaya nga sabi ng Biblia, kayo'y pinalaya na upang manatiling malaya at wag na kayong pahaalipin pa sa kasalanan. Yun. At saan mababasa yan? Sa Galatia. Chapter 5, verse 1. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and not to be entangled again with the yoke of bondage. So pinalaya tayo ng Panginoon at huwag na tayong manatili pa sa pagkakasala. At yung kalayaan na tinanggap po natin buhat sa Panginoon because of the truth, Jesus Christ, yun po yung nais niya na maibahagi din naman natin sa ibang tao. At make sure na habang ginagawa natin ito, mahal mo yung ginagawa mo. Ganun yun. Kung bakit marami pong mga tao na, let's say, ikaw naghahanap buhay ka, nagtatrabaho, kung bakit ka tumatagal sa trabaho mo, ang tanong ko, bakit nga ba ikaw tumatagal sa trabaho mo? Ang sagot lang yan, dahil gusto ko kasing ginagawa ko. Kahit na ikaw po ay, kahit na po ikaw ay sabihin natin na magaling ka, mahusay ka, pero kung ikaw po ay parang ganito parang ang hirap mo mapasaya. 'Di ba, may ganyan. Ang hirap mong mapasaya. 'Di ba? Yung bang madali siyang mainip, madali siyang umayaw, madali siyang sumuko. Mahirap nga pang mapasaya. It's all about maging masaya ka sa ginagawa mo. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, sigurado tatagal ka. Pagbalik ta rin mo yun. Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, sigurado hindi ka magtatagal. Parang ganoon. Ang hirap mong pasayahin. Kaya konting lang ang daming mga sasabihin sa iyo, ang daming mga kasi mahirap nga siyang pasayahin yun. So mayaman siya, siguro konting panahon lang, naiinip ka agad. Ganun, may mga ganun, don't get me wrong mga kapatid, may mga ganung tao. May mga ganung tao. Kaya ang mahalaga dito, habang ginagawa natin ang pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mahalaga dito, masaya ka ba sa ginagawa mo? Ako masaya ako sa ginagawa ko. Kung masaya ka sa ginagawa mo, wala tayong pag-uusapan. At alam kong magtatagal ka sa ministry. Ganun yun. At alam kong mananatili ka sa presensya ng Panginoon.
Ngayon, kung ikaw po, alam mo, madali kang mainip, ay, kasi ganito, ang dami mong dahilan, ganyan, ganyan. Dati ang panahon, panahon, hindi kami magtataka o hindi ako magtataka. Dati ang panahon, wala ka na sa church. Kasi, bakit? Kasi, naghahanap ka ng naghahanap ka ng, eto, maging masaya ako dito. Okay. Ganun. Pag naging, naramdaman mo na, mas masaya dito na lang ako. Pag naramdaman mo na naman na meron ka na naman nakita na pwedeng ikalungkot mo, aalis ka na naman. Di ba? Ganun ang mangyayari diyan. Pag na naman nakalipat ka na naman, parang parang kangaroo Christian Talong ka lang ng talon. Pag meron ka nun may nakita ka doon na hindi nakapagpasaya sa iyo, hindi ka na masaya doon, tatanong ka na naman, maghahanap ka na naman ng dahilan. Tatalong ka na naman sa ibang church. Ganun na naman. Mga kapatid, hindi po dito hindi po mahalaga po na yung kung ano man po yung nararamdaman natin. What I mean is mahalaga dito kung ano yung pakiramdam natin sa ginagawa natin. Mahirap po yun nandito na tayo sa Church of Christ, sa iglesia na talagang dito tayo tinawag ng Panginoon. Manatili tayo diyan. Manatili tayo. Kasi yung iba po parang na lang yung bang tinitignan nila parang don't get me wrong nakikita natin sa mga social media, ang dami pong mga na parang entertainment na lang yung sa mga church services nila. Hindi po ganoon. Pag hindi parang malungkot, parang ganito ganyan, malilipat na lang ako sa iba. Hindi po, diyan tayo tinawag, diyan tayo, wag tayo umalis. Kaya sabi ko nga, wag nating ipo-promote. Meron tayong nakikita sa social media, Sabi sa social media, meron tayong nababasa niyan Sabi sa social media na hindi porket umalis ka sa church ay umalis ka na sa Diyos. Huwag nating ipo-promote 'yan. Tapos ang dami nilang mga paliwanag. Yung mga paliwanag naman, mga alam mo 'yon, mga tinetechnical lang nila para lang palabasin, ma-justify na kahit umalis ka sa church, okay lang. Ang puso mo naman hindi naman umaalis sa Diyos. Huwag natin ipopromote yun. Huwag natin suportahan yun. Once na ikaw po'y umalis sa church, ibig lang sabihin, nagkaroon ka ng problema, hindi po dun mismo sa church. Nagkaroon ka ng problema, indirectly, nagkaroon ka ng problema ng issue sa Diyos. Kasi kung ikaw po'y nakatingin sa Diyos, nakatingin ka sa Panginoon, ano man ang nakikita mo sa paligid mo, hindi mo isipin yan. Okay lang, kausapin mo siya kung meron kang may mga disgusto tayo or hindi natin nagugustuhan yung mga nandoon, mag-usap kayo. Pero wag nating i-justify doon sa iba na hindi daw porket umalis ka sa church, umalis ka na sa Diyos. Mali yun. Yan po yung katwiran ng mga Katoliko. Sorry to say, mga kapatid. Kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, nangangaral tayo sa mga Katoliko, sasabihin sa'yo, ako naman nakakakilala sa Diyos. Tapos na usapan. Di ba? Tapos na usapan. Ako naman naman sa Diyos kahit na hindi ako umaatin, ako yung puso ko, yung damdamin ko, nasa Panginoon naman di ba? Ganyan ang mga katwiran. Yan ang mga typical na katwiran ng mga sanlibutan. Ngayon, pinost yan. Marami mga kapatid na nandyan din, sinishare. Nakikita ko sinishare nila, meron ganito, meron pang nag-heart, meron pang nag-likes. Huwag natin i-promote yan. Na sinasabi na hindi porket umalis ka sa church, umalis ka na sa Diyos. Yan yung mga yan po yung mga katwiran po ng ng mga nasa sanlibutan. Mga kapatid. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, diyan tayo. Diyan tayo. Hindi ibig sabihin, umalis ka sa church, sa local church, umalis ka. Tapos yun ang dala-dala mong katwiran. Hindi porket ako umalis diyan, umalis na ako sa Diyos. Yan ang dala-dala mong katwiran. Di ba? Ganun yan ang dala mong katwiran. Ngayon, ang tanong dito, bakit ka ba umalis sa iglesia o sa church na inyong kinabibilangan? Dahil siyempre may mga dahilan niya. Kasi si ganito, kasi si ganon, kasi si ganon, kasi si ganon, ganyan. Di ba? Kasi ganito sila, ganon sila. Marami silang mga ganyan. Pero hindi ako umaalis sa Panginoon. Di ba? Hindi ako umaalis sa Panginoon. Mali po yun. Bakit po? Kasi, lahat tayo, tandaan natin to Ito, meron pong sa akin may nag-message. Hindi ko babanggitin. Ewan ko nandyan siya. Bala siya kung nanonood siya ngayon. Sinabi natin, di ba, wala namang perfectong church Sabi nung isa, sabi nang nag-message sa akin, hindi.
merong perfectong church. Sabi ko, ang church ay ito po'y kalipunan ng mga tinawag ng Panginoon. Mga tao po ito. Ngayon, sabi niya, hindi ang mga tao, hindi ang church daw sa kanya hindi tao. Meron daw yung church. Sabi ko, ano po ito? Mas ano siya sa akin, mas ahead eh. Sabi ko, kaya sabi ko parang naguluhan ako sa kanya. Ano ba yung church na sinasabi? Kaya sabi niya, doon sa sinabi ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church. Pag sinabi natin I will build my church, 'di ba? Ano yan eh? Correct me if I'm wrong. Future tense yan. Hindi past tense, hindi present tense, kundi future tense. I will build my church. So sinasabi niya na yung church na yun, hindi daw tao yun. Kung yung mga taong nanampalataya kay Kristo ay naging part ng church. Sabi ko, 'di ba, ang church ay mga tao na tinawag ni Kristo na galing sa labas, ecclesia, 'di ba? Ecclesia na binubuo ng mga mananampalataya na mga makasalanan na tinanggap si Kristo, nanampalataya kay Kristo, at 'yun ang tinatawag na church. Ayun, mga kapatid. Ngayon, dahil andun ka sa church, doon ka sa iglesia ng Panginoon, ikaw ngayon, hindi ka pa rin, walang perpekto, kahit na nasa Panginoon ka, hindi ka perpekto, pero righteous ka. Yun ang pinupunto natin. Righteous ka, pero hindi ka perpekto. Hindi tayo perpekto. Righteous tayo in the eyes of God. And we became righteous in the eyes of God because of the blood of Christ. Ngayon, nung nandun tayo sa kapilya, nasa iglesia tayo, nasa proseso po tayo ng tinatawag nating pinapaging banal. And what do I mean by that? Yung sinasabi po nating sinasanctify tayo. We are still in the process. Yung tinatawag na process of sanctification. Ganun po, kaya nabanggit natin na wala pong perfectong church. Ang ibig sabihin, balik tayo dun sa pangangaral po. Kung may mga dahilan po tayo, kung ano mga rason yan, dahil po dun sa church na ating kinabibilangan, kasi nga, nakatingin tayo dun sa mga ugali, dun sa mga nakikita natin na hindi maganda. Pero titignan dapat natin yung kabutihan ng Diyos doon sa church, sa kabuuan. Ganun yun. Kaya nga, let us always focus and fix our eyes on Jesus because He is the perfect and perfect finisher of our faith. Doon po sa Hebrew chapter 12. Ganun yun. Kaya sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang issue rito, mahal mo ba ang Panginoon? Yun lang naman ang issue. Mahal mo ba ang Panginoon? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang ginagawa. At hindi tayo aalis. Mananatili tayo dyan. Kasi dyan ka tinawag ng Diyos eh. Kung yung pamilya mo, dyan tinawag ng Diyos eh. Dyan ka, mag-stay tayo dyan. Dyan tayo tinawag ng Panginoon. Yes, natural lang. May mga problema. May mga makikita kang hindi maganda. May mga makikita kang mga pangit na talagang hindi sa pamantayan mo. Meron ka makikita diyan. Don't get me wrong. Meron kang makikita na hindi mo magugustuhan. Kami bilang mga tagapangaral, ako personally, ang dami ko nakikita. Ganito. Pero ang solution ba, kailangan kong bang umalis? Hindi 'yun ang solusyon. Kailangan manatili na magtiyaga tayo na magturo, magtiyaga na maipaalala sa kanila. Ngayon, kung talagang sila talaga ay matitigas, nasa sa kanila 'yun. Nasa tayo, sabi nga ng Biblia, sa Ecclesiastes, sinabi mo sa kanya na may paparating, sinabi mo sa kanya na yung mga babala sa kanya. Ngayon, kung magmatigas ka, bahala ka. Bahala ka. Nasa sayo 'yun. So yun, mga kapatid, ang mahalaga, manatili tayo, nagagalak tayo sa ginagawa natin. So yun, kaya ipaalam natin sa mga tao yung katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tayo, bilang mga mananampalataya na. 'Di ba? When we accepted Jesus Christ as our Lord Jesus Christ, 'di ba? Napalaya tayo. Ngayon, ipinanghawakan natin ang katotohanan. Ngayon, nagiging matibay sa atin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pag ito yung tama, ito yung gagawin natin. Pag mali, wag mo gagawin yan. Mali yan eh. Kapapahamak mo yan eh. So yun, kaya dito tayo, naninindigan tayo dahil doon sa katotohanan. Dahil ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya kung saan tayo tinawag, manatili ka doon. Manatili ka. Doon ka tinawag ng Diyos eh. Wag mo ikatwiran na, mga miyembro, ganito. Yung sa kagaganon natin, baka ikaw yung ganon. Ganon lang kasimple yun. Mahalaga maging masaya tayo.
Maging mahalaga, maging magalak tayo tayo sama-sama na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ganon, mga kapatid. Kaya ito rin ang dapat na madama ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung katuwaan o kagalakan na madala ang isang makasalanan sa harapan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga sabi, marami pong mga kaluluwa at marami po ang mga na nagagalak, no, sa isang kaluluwa, no, na lumapit sa Panginoon. Kung paanong ang mga anghel ay nagagalak, sa isang taong nagsisi, ganon din naman tayo na dapat maging magalak, sa paglapit, ng tao sa Panginoon. We should bring people to Christ. Dali natin sila. Marami mga pamamaraan. Sabi ko kahapon, yung maging maganda po yung ating mga patotoo, di ba? Maging maganda yung mga patotoo po natin. So, kailangan maging yung kung paano tayo makitungo sa kapwa-tao natin. Kasi, sa totoo mga kapatid, at the end of the day, we cannot please everybody. We cannot please people. Di natin talaga sila, mabibigyan ng kasiyahan. Sabi ko nga, di ba, kanina, may mga taong ang hirap pasayahin. Parang ganon. No, ang hirap mong pasayahin. Kasi, ganon naman sa mata ng madla, sa mata ng tao, meron silang makikitang kapintasan sa atin. Parang ikaw, halimbawa, sa'yo. Ikaw, gano'n na lang din sa'yo. Siguro may mga panahon na meron kang nakikitang pangit, na hindi maganda, hindi ka nais-nais. Pero still, nandiyan ka pa rin. Naglilingkod ka. Kasi inisip mo, ayokong sila yung maging dahilan ng ikatitisod ko. Diba, lagi natin inisip yun. Ako, inisip ko yun, ayokong maging dahilan na ikaw yung ikatitisod ko. Magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako sa paglilingkod. Ngayon, kung ano man yung mga sinasabi mo na hindi naman totoo or kung ano man, ay bahala ka dun. In Jesus name, parang gano'n na lang di ba? Kaya sabi ni Jesus, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Minsan, don't get me wrong, yung kapwa nating mga mananampalataya, minsan ginagamit din ng kaaway. Kaya gano'n, isipin natin, kapag tayo po parang nakakasira na, halimbawa, o nakakasama na, alam mo, may ginagawa, yung isang kapatid natin, na ang dami mong mga sinasabi sa kanya. Ito real talk po to yung mga kapatid, ha? Yung pinag-uusapan natin, real talk po ito. Nangyayari po talaga to sa mga iglesia lokal, eh. Ngayon, pag naramdaman mo sa sarili mo na parang ako yata ang dahilan ng ganito, mararamdaman mo naman yun, eh. Maliban na nga lang kung magmatigas ka. Di ba? Na talagang sanay ka na di ba na sanay ka na manira ng ibang yung credibility ng tao. Sanay ka na ginagawa mo na yon, na manira ng kung ano-anong mga sinisira mo, yung ganito na ganyan. Kung sanay ka na, talagang magiging ugali mo na yon. Kahit saan ka magpunta, nagtatrabaho ka, pag meron kang nakita na medyo umaangat to, sisirain ko nga to. Alam mo, si ganito, magiging ganon. Kahit sa church, ganon nangyayari. Ganon. Ganon nangyayari. Hindi ko na kailangan na i-specify pa. Nangyayari yun. Pero, pag tayo po, mga kapatid, na alam na natin sa sarili natin, parang ginagamit na ako ng kaaway para siraan si ganito, siraan sa ganon. Ikaw mismo. Kumbaga, baguhin mo yun. Baguhin mo yun. Ngayon, kung talagang sanay ka na doon, na gano'n ang ginagawa mo, gagawin mo, ay, ganito, ganyan. Ay, wala na akong magagawa doon. Bahala na ang Diyos sa iyo. Ganun lang naman, di ba? So, yun, mga kapatid, sabi ni Sister Lalo, pamantayan ng Diyos, hindi yung pamamaraan ng pansarili mong iyong iniisip. Kaya, batayan sa ikatitibay sa pananampalataya. Tama po. Kaya, ito rin yung kagalakan ni Apostol Pablo, doon sa Pilipos. Mga kapatid, doon po sa Pilipos 2:16. Sabi po ng Pilipos 2:16, ang sabi ng talata ay ganito. Sabi dito, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, pagdating ni Kristo'y may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Si Apostol Pablo, natutuwa siya, nagagalak po siya. Na yung mga yung mga miyembro po doon sa Pilipos, ng mga Kristiyano doon na nagbabahagi din ng mabuting balita. Kaya sabi niya, na ako'y nagagalak. Sabi niya dito sa 16, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, pagdating ni Kristo,
ay maipagmamalaki ko kayo, no, sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Sabi sa 17, ikinagagalak ko, at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. So sabi ni Paul, isang malaking kagalakan sa akin yun. Kung kayo, yung mga pagpapagal ko sa inyo, yung pagtuturo ko sa inyo, maituro din yun naman sa iba. Diba? Sabi ni Pablo doon kay Timoteo doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yung mga narinig mo sa akin, yung mga natutunan mo sa akin, ay ituro mo din naman sa mga tapat na makapagturo din naman sa iba. Ayun, yan mga kapatid ko let us always let us multiply ourselves. Ganun yun. Ngayon, dapat alagaan natin yun. No? Doon sa mga kapatid na pumapasok sa kapilya, alagaan natin. Hindi lang po ang tagapangaral ang mag-aalaga. Hindi lang po ang mga pastor, hindi lang po ang yung mga ministro or kung sino man, kundi lahat tayo. Aalagaan natin yun. Hayaan mo, may tagapangaral naman tayo. Bayaan natin ang tagapangaral ang mag-alaga dyan. Hindi ganon. Lahat tayo mag-aalaga sa kanya or sa kanino man. Alagaan natin, ipanalangin natin, paalalahanan natin. Alam mo kapatid, ganyan. Pagtutulong-tulungan natin. Hindi natin dapat nasabihin na, may tagapangaral naman kami. Bahala na yung tagapangaral namin. Siya na ang bahala. Siya na ang bahalang magganito, magbisita. Siya na ang bahala. Ngayon, paano kung halimbawa hindi na naging aktibo yun? Kanino ang sisi? Minsan kasi sakit na ng church yan kapatid, minsan sakit na ng church yan Kanino ang sisi? Ay, ayan, Brad, tamo, hindi na bumalik. Ikaw kasi, ganun. Ganun, iwasan natin yun. Yung pag nagkaroon po ng sisi, kasi ikaw, Brad, di ba? Ikaw yung may dapat ganito Dapat ginainan mo, hindi mo pinuntahan, parang, doon lumalabas. Kaya tayo po, dapat po, sama-sama tayo. Isang team tayo isang team. Hindi, sa sport. Sa sport, sa basketball, let's say, 5 yan, di ba? Kapag pumalpak yung isa, kapag ikaw yung kakampi niya, palasisi ka, hindi mo pinasa kasi, wala, mangyari doon. Hindi mo pinasa, ipasa mo, sisi ka ng sisi sa kanya. Sumablay, tumira siya, nawawalan siya tuloy ng kumpiyansa. Totoo yun, nawawalan siya ng kumpiyansa. Sinisisi mo lagi. Kaya yung tira niya na pasok na sana, dahil naiisip niya na sisisihin na ako na ito, kaya sisisihin na naman ako, sasablay na yun. Nawawala yung confidence niya. Ganon yun. Kaya sa church, iwasan natin yung ganon, yung magkaroon ng sisihan. Kapag tayo ay naninisi, ibig lang sabihin, sinasabi mo doon sa sinisisi mo, ikaw yung mahusay, ikaw yung magaling, ikaw yung tama, ikaw yung talagang dapat ikaw dapat yung nandoon. Di kung gano'n, di ikaw na lang. Parang gano'n, di ba? So, don't get me wrong may mga ganong sitwasyon po kasi. Marami tayong mga kapwa ko tagapangaral ang nakakausap. Marami po akong kaibigan ng mga tagapangaral. Sinasabi yan, Brad, ganyan. Kaya ganyan, pag mag-ingat kayo pag napunta kayo sa church na ganyan, dito sa kapilya na yan, yung mga pastor na napunta dyan, ganito, ganyan. Ito yun. Sinasabi. Alam mo, sinong dyan? Ito, si ganito. Yung ganon, maano yan. Si ganito, maano yan. Kaya yung iba, teka, napipigilan, teka muna. Medyo, doon, ibang klase pala mga, doon. May mga tao palang ganon doon. So, yun, mga kapatid. So, kailangan po, maging tayo doon, maging matuto tayo. Matuto tayo. Lahat tayo, tinawag ng Panginoon, diyan sa iglesia na ating kinabibilangan, tulong-tulong tayo sama-sama. Ganon yun. Sama-sama po tayo. Dahil si Apostol Pablo, sabi niya, ako'y nagagalak dahil sa inyong ginagawa. Simpleng pamamaraan lang po ng pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Narito po yung mga ilang pamamaraan na maaari nating magamit sa pagsisimula ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magkaroon ng tamang pag-uugali, di ba? Magkaroon tayo ng tamang pag-uugali. Maging mapanalanginin tayo. Ipag-pray natin yung mga tao na gusto nating makakilala kay Kristo. Maliban na nga lang kung wala kang pakialam sa kanila, di ba? So kailangan po 'yun.
ipag-pray po natin yung mga tao, no, sa mga kakilala natin. Kaya nga yung tanong ko sa inyo po, no, meron ka na po bang naakay kay Kristo? O, yun lang po yung tanong ko. Meron ka na po bang naakay kay Kristo? No, meron ka na bang nahikayat, ano, na lumapit sa Panginoon? Meron ka na bang nahikayat? Kung wala pa, baka naman po may problema yun. Baka may problema, baka naman, mali yung patotoo mo sa Kanya. Or baka naman na hinahayaan mo na lang siya. Or baka naman po na yung katwiran niya, nagiging katwiran mo na lang din. Na okay lang, nakakilala naman siya sa Panginoon delikado yun. Baka dadating ang panahon, aalis ka na rin sa church at sasabihin mo, okay lang, nakakilala naman ako sa Panginoon. So yun mga kapatid. Kaya dapat talaga titingnan natin yung ating mga sarili. Sarili ko, sarili nyo, sarili natin. Kaya yung tanong natin, ano na ba tayo? Nakahikayat na po ba tayo? Meron na po ba tayong mga naakay? No? Dapat meron tayong inaakay sa paanan ni Kristo. Mahalaga po yun mga kapatid. No, mahalaga po yun. Meron tayong maakay. Na pinapanalangin natin siya. No, na encourage natin siya. Huwag tayong magsawa. No, akayin natin sa mga anak natin, sa mga apo natin. Sige. Sige apo, sige. Ganun lang 'yun. Kasi darating ang panahon. Kaya nga 'di ba sabi ni doon po sa Daniel chapter 2 verse 23. Sabi ni Daniel, ako'y nagpapasalamat Panginoon sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng aming aming lahi. You are the Father of our ancestors. I thank you God. I praise you and I thank you God because you are the God of of my ancestors. Ibig sabihin, yung ancestor niya, yung lahi niya, pinasa sa kanya, binahagi sa kanya yung pananampalataya. At yun po yung pinagpapasalamat ni Daniel nung panahon na yun. Kaya tayo po mga may edad na, may mga apo tayo, may mga anak tayo. Natin sila, i-share natin. Kasi darating ang panahon, ipagpapasalamat ng mga anak ninyo, ng mga apo natin o mga anak natin, pagpapasalamat nila na yung Diyos na ating sinasampalatayanan, yun din ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Ipapasa natin yung baton na ito sa kanila at darating din ang panahon na yon, yung baton na pinasa mo sa kanila, ipapasa na din nila doon sa kanilang mga anak. Paano? Doon pa lang sa iyo, wala na. Sa henerasyon mo, nakat na kaagad. Wala. Wala ka man lang naakay kahit na isang kaluluwa buhat sa iyong kamag-anak. Ganun. Kailangan meron tayong maakay. Meron tayong maakay. Meron tayong madala. So, panalangin natin. Maging mapanalangin sa kapwa-tao, ngunit bigyan ng limitasyon ang ating, of course, yung pakikisama natin. Wag naman po all out tayo. May limitation lagi. Lumapit sa tao, ngunit wag po sa kanyang masamang gawain. Wag tayong makikisama. 'Di ba? Kaya sabi natin, pwede tayong makisama, pero wag tayong makikisama. Wag nating gawin yung kanyang mga gawain na hindi mabuti, hindi maganda. Dali natin sa kanya yung gawaing may kabutihan. Para pag nakita niya ito, niya yun ikukumpara niya yung ginagawa niya, yung ginagawa mo. Kung halimbawa yung ginagawa niya, tapos yung ginagawa mo, pareho lang, wala na siyang maikukumpara. Na pwede niyang gawin. Ngayon, kung tayo gumagawa ng mabuti, nakikita niya at pinapakita natin sa kanya bilang patotoo, ikukumpara niya yun. Ito yung ginagawa ko. Medyo yung ginagawa niya, ayos yung ginagawa niya, mabuti, tama. Subukan ko nga. Lahat yan, susubukan eh. 'Di ba? Alam mo ba, pag naimbitahan mo, sasabihin niya, sige, subukan ko umatin. Susubukan eh. Ganun lagi eh. Doon lagi nag-uumpisa 'yun. Wala pong antimano na Kristiyano na matibay na kagad sa pananampalataya. Nag-uumpisa yan sa subok. Pag nasubukan niya, parang halimbawa sa mga may negosyo. 'Di ba? May mga tinatawag na pre-taste. 'Di ba? Libre 'yon, pre-taste. Libre. Pag nasubukan mo, pre-taste, masarap 'yun ah. Bili nga ako ng ganito. 'Di ba ganoon? Hiyang ako doon ah. Bili nga ako ng ganito. So gusto ko lamang pong gawing halimbawa 'yon. Para lang ma-gets natin dito sa ating pinag-uusapan, lahat po ng mga natin, mga inimbitahan, ang mga bungad niya sa atin, sige, susubukan ko. Sige, bibisita ako. Ganon, bibisita. Hanggang sa darating ang panahon, pag nandun na siya, naka-attend na siya, nabibless po siya doon sa niya,
naririnig niya sa mga tao, uy, okay pala yung mga tao dito. Sasabihin niya sa'yo, sige, sa next Sunday ulit, babalik ako. Babalik yan. Hanggang sa darating ang panahon, makakapanya na yung mga taong nandoon, darating ang panahon na magiging kasama na siya doon sa pamilya. Ganun yun, mga kapatid. Mahalaga lang po na magtiyaga lang tayo. Mahalaga na magtiyaga lang tayo. Umpisa lang yan. Sabi nga, patingin-tingin lang muna, pamasid-masid, minamatyagan tayo kung tinitiga, totoo bang mananampalataya. Dadalo yan, susubok-subok, bibisita, hanggang sa darating ang panahon na yan na, nandiyan na siya. Mag-aakay na rin yan siya. Ganun yun, mga kapatid. No? So, maging natural at totoo sa pinapangaralan po natin. Huwag gumamit ng labis na pagpapatotoo. No? Simple lang. Wag na tayong magpakalayo-layo. Yung sarili mo, yung buhay mo, ipakita mo sa kanya na ikaw ay ganito, ikaw ay ganun. Huwag ka nang gumamit ng ibang mga illustration pa na, alam mo, si ganito, si ganun. No, hindi na. Ikaw na yung sarili. Kasi ikaw ang kausap, ikaw yung kaharap, ikaw yung nakikita. No, ikaw yung nakikita. Kaya pag nakita ka niya, na medyo alanganin, medyo pareho lang kaming buhay na ito. Sorry to say, medyo yan, mag-aalangan dyan. Pero pag nakita niya na, maganda nga yung niya, pagpapalaki niya sa mga anak niya, maganda nga yung ganito, pagkausap mo, ganito. Maroon siya makisama, magaling siya makisama. Doon mo na mag-uumpisa yan eh. Hindi naman agad po na, may mga tao po na, nasa Biblia ba yan? May mga ganon. Pero may mga tao din po na, ayaw niya munang pag-usapan ng Biblia. Nag-uumpisa yan sa kung paano natin pinamumuhay yung salita ng Diyos. Doon mag-uumpisa yan eh. Doon mag-uumpisa yan. Ganito, pakikisama, ganon. Isama ka. Darating ang panahon na kung mag-offer ka sa kanya, gusto mo pag-pray kita, matutuwa yun. Ganon yun. No? Sabi ko nga, lahat tayo, kaya doon sa kapatid na nagtanong kung bakit mahalaga magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi, yun po yung inutos sa atin ng Panginoon. Ang sabi po ng Marcos. Tingnan nyo, ang sabi po ng Mark chapter 16. Kung may mga Biblia po kayo dyan na hawak ngayon. Ang sabi po ng Biblia, sabi dito, 15, At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo at sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. No, sabi sa 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusaan. So yun po mga kapatid. Kaya mahalaga na inutos po kasi ng Panginoon eh. Kung hindi inutos to, syempre hindi natin gagawin eh. May inutos inutos sa atin eh. Ito po yung mandato ng Diyos sa atin. No, kailangan po natin din gawin at maibahagi ang kaligtasan sa mga tao po na mga kakilala natin, sa mga taong nandyan po sa paligid natin. So, maging mapagpasensya at matiisin sa anumang mga sitwasyon. May mga ganyan. Ako, naranasan ko yan eh. Nung araw po, pag nangangaral kami, talagang marami pong mga tao talaga na tumatanggi. Given na yon. Wag tayong sumama ang loob. Given na yon. May mga tatanggi talaga. May mga talagang aayaw. Pero sige lang, tuloy lang tayo. May mga lumalapit din naman. May mga tumatanggap sa Panginoon. Ganun lang. So, gamitin natin po sa pangangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung sinatawag nating common sense. Common sense lang. Ganun lang naman eh. Kung ayaw mo, walang problema. Pero ipagpipray kita. May mga ganung mga tao. Kung ayaw niya talaga, okay lang po. Kasi makukulitan sa iyo yan eh. Makukulitan sa iyo. Kaya common sense, okay lang, nandyan talaga eh. Yan talaga ang realidad eh. Hindi natin mapiplease ang lahat eh. Nasa sa kanya yon, pero ipag-pray mo pa rin. Kamusta po kayo? Ganyan, mga kapatid. Ito po yung mga hakbang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon, pumunta kung saan naroon ang tao. Doon po sa 4 sa ispon ng Siyempre, di ba? Sabi nga ni Jesus Christ come follow me and I will make you a fishers of men. Lumapit kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Di ba? Sabi po sa Mateo. Kaya nga, mga kapatid, noon, mahalaga po na gawin natin ito. Lugar ng pagsamba, may mga taong sumasama sa pagsamba, ngunit hindi tumatanggap sa Panginoon. Gawin lang natin. Idalin lang natin sila sa Panginoon. Ganun po, sa lugar ng gawain o pinagtatrabawan natin,
Pwede tayong magbahagi doon. Sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin, o kasama sa trabaho. Sa lugar ng tinitiran natin, sa kaeskwela natin. Ganun. Baka tayo po minsan ang nahihikayat. 'Di ba? Baka tayo po minsan ang nahihikayat. Meron po akong karanasan yan Kung maalala ko lang, nung ako po nagtatrabaho pa sa factory. Sa factory. Pero Christian na ako noon. Mananampalataya na ako. Nagtatrabaho ako sa factory noon. Siguro ang edad ko noon mga ano pa lang, mga 20 or mga ganon, 20 or 19. Nag-work na ako niyan mga kapatid. Siyempre dahil ganon somewhere po diyan diyan po sa Novaliches. Nag-work ako diyan somewhere diyan sa Novaliches. Christian na ako noon. Ngayon, ito pong kasama ko sa trabaho. Ewan ko kung alam niyo yung Honay. Honay factory. Siguro yung iba hindi na alam. Yung mga gumagawa ng Fritos ring. Yan. Diyan nagtrabaho po ako diyan para sa inyong kaalaman. Somewhere diyan sa Novaliches yan. Ngayon, doon sa nakasama ko sa trabaho, siya po isang born again. Born again din siya. Inimbitahan niya ako. Nung time na yon, medyo hindi pa ako Kristiyano na ako, pero hindi pa ako kumbaga matibay sa pananampalataya. Yun yung gusto kong term na gamitin. Hindi pa ako matibay sa pananampalataya. Kristiyano na ako, mananampalataya na ako, tinanggap ko na si Jesus Christ, pero hindi pa ako matibay sa pananampalataya. Ngayon yung time na yon na nandun na, na born again, diyan sa banda diyan sa Quezon City. Umatin ako. Nung nandun na, ngayon, sa maikling kwento, nakaatin ako, nakadalo ko, umuwi ako. Ngayon inisip ko, sabi ko, kung siya binabahagi niya yung kanyang pananampalataya, sabi ko, pwede ko rin naman ibahagi yung pananampalataya. Pero hindi pa ako nag-aaral sa seminaryo, hindi pa ako nag-aaral sa Bible School noon. Ganon. Sabi ko, pwede rin ako magbahagi. Kaya ginawa ko noong time na yon, inimbitahan ko din siya. Napaatin ko yun inimbitahan ko yan siya. Pero hindi po doon sa local church namin. Sabi ko, dito sa may Novaliches, meron kaming church diyan sa may Villanova. Paano ko siya? Punta ka Brad, siya ganito. Pumunta din siya. Hanggang sa yun, nagsi-search siya na ganun. Sabi niya, maganda yun sa inyo, hindi maingay, hindi magulo. Sabi ko, kasi nung napatin ako sa kanila, ang gugulo, hindi naman sa pag-aano, sa mga born again, ang iingay. May mga nag-speaking of tongues, hindi ko maintindihan, ganun. Sabi niya, okay sa inyo, tahimik, may umaawit, pero hindi kagaya sa amin na, siguro napansin mo, sabi ko napansin ko, kaya inimbitahan niya kita. Ganun. Kaya natutunan ko rin sa kanya yun. Dahil ganun po sila, yung mga born again, ganun Kaya inimbitahan ko siya. Sabi ko, hanggang sa nagsusuri siya. Hanggang sa nung kumbaga, tapos na yung kontrata ko, kumbaga, end of contract na-endo na ako, hindi na kami nagkakita. Nung panahon na yun. Kasi nung panahon na yun, nung araw, wala pa namang ginagamit na cellphone. Nung na-endo na ako, wala, na-endo na rin siya, hindi na kami nagpangakita. So yun mga kapatid, so mahalaga po yun. Mahalaga na maipaano natin sa kanila, na maiparamdam natin sa kanila na mahal talaga sila ng Diyos. Ganon. Ano bang mga issue sa buhay? Ano bang mga issue sa buhay na ating kinakaharap? Mahalaga na iparamdam natin sa tao na mahal tayo ng Diyos. Na itong pagmamahal ng Diyos na ito dapat makita at umiral sa kung paano tayo mamuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung paano tayo makikisama, makikitungo sa mga kapwa-tao natin. Mahalaga yun, mga kapatid ko. Mahalaga, iparamdam natin sa kanila. At mararamdaman nila na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga pakikitungo natin, pakikisama natin sa kanila, na hindi natin kinukompromiso ang tinatawag nating katotohanan. Do not compromise the truth. At ang truth na ito, walang iba, si Jesus Christ. So in short, do not compromise Jesus. Kasi si Jesus Christ ang katotohanan. Di ba sabi niya John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ ang sinasabi doon sa John chapter 8 verse 32. And when you know the truth will set you free. Siya yun. Kaya do not compromise Jesus. Do not compromise truth.
Wag natin kompromiso ang katotohanan. So yun. Kaya pag tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos, isa lang dapat ang iniisip natin. Mahal siya ng Diyos. Kahit gaano pa kasama yung tao na yan, mahal siya ng Diyos. Isipin mo na mahal kita, gusto kitang lumapit sa Panginoon, gusto kitang na maligtas, gusto kong maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Ganoon mga kapatid. Kaya mahalaga po yan. Ay, good morning po. Counselor Edison Bilog. Hello, Counselor. Good morning po. So yun mga kapatid. Kaya mahalaga po ito na dapat po ay ipangaral natin ang mabuting balita. Ibahagi natin ang katotohanan. Kasi nowadays, marami pong mga tao po na akala nila nasa katotohanan sila pero nasa kamalian eh. So yun po mga kapatid, bigyan ng panahon ng pagpapakilala sa isa't isa. Ipakilala natin ang sarili natin na ako po ganito, ganyan. Siguro naman, hindi naman siguro mahirap na makilala nila tayo kung tayo naman po ay mga kamag-anak nila, kaibigan nila, kaeskwela nila, katrabaho nila, and all. Di ba? So, yun po mga kapatid. So, gamitin po natin yung mga format na ito. Halimbawa, yung hobbies natin, experience natin, loved ones natin, yung plan of salvation, yung family, occupation, recreation, yung mission natin. Kailangan, gamitin natin yun. Gabayan nawa tayo ng Panginoon. Gabayan ang tao sa tunay na paksa. Huwag maging hukom sa kinakausap. Huwag naman tayong judgmental. Huwag naman tayong sobrang pagka-judgmental na parang ikaw yung paraseyo ka ang dating. Di ba? Huwag naman ganun. Huwag naman yung ganun na, mapupunta ka sa impyerno. Di ba? Pag ganun po, kino-close mo na kagad yung usapan. Ikaw na mismo ang nagko-close ng usapan. Iparamdam mo sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Iparamdam mo sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong makikipagtalo. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kang makikipagtalo. Walang pupuntahan yan eh. Mapupunta lang yan sa away, sa gulo. Samaan lang ng loob. Huwag kang makikipagtalo. Igalang natin ang opinion ng mga kausap natin. Kung may mga opinion sila, let's respect their opinion. Lahat yan. Natin. Yung mga opinion na yan, lang natin, i-collect natin i-collect. Yung opinion ng ganito, opinion na... Kasi meron tayong matututunan dyan eh. Sa mga opinion ng mga ibang mga tao. Don't get me wrong. May mga marami akong natutunan. Opinion. Sige. Siyempre, sa isip ko, may punto yun. Yung opinion niya, may punto eh. Itong punto niya, may punto yung opinion na ito. So yun, mga kapatid. Minsan, okay din, maging opinionated tayo eh. Di ba? May mga ganun mga tao eh. Very opinionated. Opinion niya, opinion. Kaya kita nyo, may punto yung opinion niya. May dating, okay naman yun. Siyempre, ilalapat mo din sa Biblia. Tama ba yun? Sinasabi, may punto eh. So yun mga kapatid, wag tayong makipagtalo at igalang natin yung opinion ng kausap natin. Kapag hindi mo binalak mo kaagad yung opinion niya, mali ang opinion mo. Opinion niya eh. Pag sinabi nating opinion, lahat po tayo may karapatan na magsalita. Sa kanya, tama yun. Opinion niya yun eh. Wag mo ibablock yun. Opinion niya eh. Okay? Ngayon, siyempre, gagamit ka rin ng salita para indirectly na yung opinion niya, na iniisip niya na medyo sablay, lihis, gagamit ka rin ng salita. Pero hindi mo i-direct na yung, mali ang opinion mo, hindi ganun. Gagamit ka ng salita para mapapagbasihan niya na yung opinion niya at yung sinasabi mo, base sa sinasabi ng Biblia, kukumpara niya. Okay yung sinasabi ng Biblia. Kaya, doon sa opinion niya, siya na rin ang magsasabi sa isip niya na mali pala yung opinion ko. Kasi ito pala yung tama. Paano kung halimbawa, binablock mo na yung opinion niya? Magkakaroon ng problema. So, yun po ang mangyari dyan. So, igalang natin. Huwag tayong makipagtalo. Igalang natin yung ating mga kausap. Mga kapatid. Ayan. Sabi, depende din po kung paano niya nilalahad ang opinion po niya. Opo, tatama, Brother Tim. Paano din niya nilalahad yung opinion niya? Baka kasi yung iba, pag sinabing opinion, merong pong pautos na eh. Tama naman yun. Kala ko opinion lang, pero parang pautos na ang dating. Parang ganon. Kala ko opinion lang, pero parang na ang dating. Parang ganon. Anyway, so, ganon mga kapatid. Kaya tayo po, bilang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, na-respeto natin. Kami sa Bible School, namin, siyempre pinag-aralan yan. Kung paano makipagkapwa-tao, makipag-usap sa tao, lahat.
andun lahat eh. Hindi po yung porket ikaw nag-aaral sa seminaryo, Bible school, ikaw yung dapat na hindi ganoon. Dapat irespeto natin. Irespeto natin ang kausap natin. Kahit na sabihin mo na sa mababang yan, sa tingin mo na hindi mo kapantay, o kaya hindi mo ka-level, hindi po. Ikaw mismo ang mag-a-adjust. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. 'Di ba? Binaba niya yung sarili niya eh. Para lang maabot niya ang tao. Ganun 'yun. Ibaba natin ang ating sarili. Huwag tayo pong huwag tayong maging magmataas. Ganun 'yun mga kapatid. Kaya mahalaga po na yung pakikitungo natin, pakikipagkapwa-tao natin, wag tayong magtatayo po ng bakod or kung ano man ng barrier o kung ano man. Eto ka, diyan ka, hindi kita hindi yung uri ng tao ang dapat kong hindi ganoon. Lahat ng tao dapat okay tayo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, mga kapatid. Ngayon, siyempre, alam mo dapat yung tinitindigan mo. Ganun lang 'yon. Alam mo ang tinitindigan mo, okay ka sa lahat ng tao, pero hindi dapat yung tinitindigan mo, hindi dapat masisway. Hindi po dapat na nagsisway 'yon, yung tinitindigan mo, nandiyan ka. Pero marunong kang alam mo yung limitation mo. Ganun lang mga kapatid. Sa pangangaral ng ebanghelyo ganun. Pangangaral ng ebanghelyo, alam mo yung tinitindigan mo, alam mo yung pinaninindigan, mangaral ka, pag may mga sinasabi sila na ganyan, alam mo ganito naman ganyan. Sige po. Sige po, ganyan. Sabihin mo sa kanya kasi ganito, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Ganyan. Opo, oo naman Brad. Sige, kung babasahin ko po ba sa inyo, paniniwalaan nyo. Kasi sinasabi nyo, naniniwala kayo sa Biblia. Oo naman. Pag binasa ko, ito po. Ano po masasabi nyo? Ganun ba? At least, maayos na yung pakikitungo, pakikipag-usap. Ganun mga kapatid. Ganun lang naman. Walang, kung halimbawa, mararamdaman mo naman, nakikipagtalo na sa'yo. Tumataas na ang boss, nakikipagtalo na sa'yo. Teka muna, medyo, sige po, cut na po natin po ito. Ayoko po ng ganyan na ganyan. Sa akin nangyari yan. Ang dami na pong beses. Sige po, ganun. Ganun. Hindi tayo magkakaigi. Alangan naman na yung boses ko tumaas din. May mga ganun din na nangyari sa akin eh. Mga kapatid, na ganito. Ganyan, para lang mabigyan ng diin. Pero nung kinalaunan, teka mo na, medyo hindi na nagiging maganda. Ikaw na lang ang cut mo na. Cut mo na. Kasi wala eh, hindi na magpapatalo. Di cut mo na. Bahala na siya sa Panginoon. Di ikaw, nasa sa inyo eh. Yun po yung pananaw ninyo. Yan po yung gusto ninyo. Di nasa iyo. Pero hindi ka na dapat papatol. Cut na natin. Cut na natin yan. Ganun lang naman, mga kapatid. Kasi, ganun, mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo, talagang kung ayaw niya talaga magpatalo, ang dami ng mga kung ano-ano pa, na ganito, ganyan na, hanggang sa umahaba na yung usapan. Medyo, cut na natin. Ayos na yan. Ganun lang naman. Okay, so yan mga kapatid. Kaya tayo po sa pangangaral, maaari po tayong gumamit ng iba pang mga pamamaraan, ayon sa ikagiginhawa at ikaayos po ng tinatawag nating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit ang mahalaga ay madala natin ang tao, sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita na kanilang dapat malaman tungo sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Okay, so yun mga kapatid, at dito po nagtatapos ang ating pinag-uusapan. So God bless po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At naway patuloy natin maipangaral, maibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa tinatanggap si Kristo. Sa anumang paraan, sikapin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na makaakay po tayo ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? So yan po mga kapatid. Sabi dito ni Sister Lala, di po natin namamalayan na ginagamit siya para matuto tayo, paano i-handle ang sitwasyon. Opo, may mga ganun, para i-handle natin ang mga sitwasyon. Ganun po mga kapatid. Okay, so God bless po sa inyo. Salamat po at pakishare nyo lamang po itong video. Salamat po sa inyong mga komento. Salamat po sa mga comment po ninyo diyan po sa comment section. Salamat, na-appreciate ko po 'yon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, thank you Pastor Gilbert, magandang mensahe. God bless po sa inyo, Sister Tess Rivera, and sa Diyos po ang kapurihan. Ingat-ingat po tayo mga kapatid, at naway patuloy na maging maganda po ang ating mga patutuo,
sa mga tao na nasa paligid po natin. Sa Diyos po ang kapurihan at see you again tomorrow. Bukas, may panibagong pag-uusapan tayo bukas, kapatid. So maganda po yung ating nanggagaling po sa inyo yung mga pinag-uusapan natin eh. Na-appreciate ko sa mga kapatid na nagme-message, sa mga nagtatanong, na-appreciate ko po 'yan at doon po nade-develop din po yung ating sa mga pag-aaral na ganun. So God bless po sa inyo mga kapatid. Tayo po yung manalangin na manaming Diyos, salamat po sa mga paalala mo sa amin on how to share the gospel, on how to share your words, Father God. Salamat po. Ikaw po ang aming tinataas. Tulungan mo kami na patuloy na maibahagi ng may kagalakan ng iyong banal na salita upang marami pong mga tao ang makakilala sa iyo, upang marami po ang mga sasamba at maglilingkod at magpapasalamat at magpupuri, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon, na yung mga tao, Panginoon, na kakilala po namin, kasama namin, bigyan mo kami ng wisdom, Lord, para nang sa ganun, maibahagi namin ang iyong mabuting balita sa kanila. At sila din naman ay maging kagaya namin na sumasamba at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman. Patuloy na patatagin mo, Panginoon, ang mga nanlulupaypay. Patuloy kami po, Panginoon, na magbahagi ng iyong mabuting balita sa mga tao. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga pagpapala na aming tatanggapin. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.